Good afternoon, my dear brothers and sisters, those who are attending this Holy Mass through YouTube and Facebook Live. Yun pong ating gospel reading for today, ay tungkol sa isang parable, isang talinhaga, tungkol sa isang hari na nagpaanyaya sa mga tao para dumalo sa kasal ng kanyang anak. And according to the parable, when the day of the wedding came, the invited guests did not come. They refused to attend or to heed the invitation of the king. And so what happened? The king asked his men to invite those whom they will find in the roads or in the highways and byways. No, sila yung inanyayahan at sila yung dumalo doon sa kasalan. Now, what is the local meaning of this passage or this parable? According to scripture scholars, those who were invited first were the Jews. Sila yung inihanda ng Diyos sa loob ng manghabang panahon to become His chosen people. Pero nung dumating na si Jesus, the bridegroom, they refused to recognize Him. Hindi nila kinilala. Kaya nga, kung titignan natin sa talinhaga, parang ang dating hindi sila tumugon sa paanyaya na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At sino naman ang tinutukoy ng mga inanyayahan lang sa labas? Sila yung mga hentil, the Gentiles, the sinners. Sila yung sumunod na inanyayahan, sila yung hindi nag-e-expect na sila'y maanyayahan. Pero sila pa ang napabilang sa paghahari ng Diyos dahil tinanggap nila ang paanyaya. But for our reflection this noontime, I would like to focus on one particular verse which some people say is a little bit out of place in the story. At iyon po ay yung verse 7, kung saan sinasabi, "The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city." Ito'y tungkol sa paanyaya sa kasal, tungkol sa paanyaya na makipagdiwang, pero biglang parang dun sa bandang gitna, may kwento ng violence. The king sending his armies to destroy the city. Pero sabi po nila, para daw po ito maunawaan natin, kailangan nating balikan yung kasaysayan. Kasi itong gospel ay naisulat around the time of the destruction of Jerusalem in 70 AD. The gospel may have been written in the 80 or 90 AD. Pero katatapos lamang nung destruction of Jerusalem because of the Roman armies na sumira, na nakawarak sa kanilang lungsod. Kaya ano daw po ang nais sabihin sa atin ng ating talinhaga na ito? Kung bakit ipinasok itong bersikulo na ito? That complete disaster and destruction will come to those who will not recognize the Son of God. Kapag hindi mo kinilala at tinanggap ang anak ng Diyos, makakaranas ka ng pagkawarak. Mawawarak ka dahil sa iyong pagpili na huwag tanggapin ang anak ng Diyos, na huwag sundin ang mga utos ng Diyos. Yun ang naghihintay sa mga taong tumatanggi sa Diyos. At kailan mo tinatanggihan ang mga paanyaya na ito ng Diyos? Kapag hindi mo sinusunod ang kanyang mga batas, tinatanggihan mo yung gumawa ng batas. Kapag hindi mo sinusunod ang mga utos ng Diyos, hindi mo sinusunod at tinatanggap ang Diyos. Kaya nga yung pagkawarak mo, ikaw ang nagdulot sa iyong sarili. Kasi po, pwede nating sabihin, warak ang buhay ko ngayon dahil sa ibang tao. Posible naman yan. Dahil ikaw ay pinagtaksilan, dahil ikaw ay natraidor, dahil ikaw ay iniwanan. Pwede ring warak ang buhay mo ngayon dahil sa pandemya o dahil sa mga natural calamities. But our gospel reading for today invites us to look at our choices in life that bring about destruction to ourselves. May mga pagpili tayo na nagiging dulot pagkawarak natin. Sinabi na sa iyo ng Diyos, huwag kang magnanakaw, nagnakaw ka pa rin.
Sinabi na ng Diyos, huwag kang papatay, pumatay ka pa rin. Sinabi na ng Diyos, huwag kang magsasabi ng hindi totoo, sinabi mo pa rin ang mga walang katotohanan. Kapag tinanggihan mo yung batas, complete destruction and disaster will come to you. At yung pagkawarak na yon, ikaw ang nagdulot sa iyong sarili. Mga kapatid, siguro po magandang tignan natin, bagamat may mga pagkakataon na tayo ay nawawarak dahil sa ating mga sariling desisyon, ang Diyos hindi nagsasawa na tayo ay tanggapin at buuing muli. Pero paano ka mabubuo? Kapag tinanggap mo si Jesus, kapag itinama mo yung mga mali na dati mong pinili, kapag itinama mo o winasto yung iyong mga ginawang pagkukulang at pagsuway sa kanyang kalooban, nandyan lang si Jesus at ipapadama sa iyo ang iyong awa upang sa iyong pagkawarak, siya din ang gagawa ng paraan upang ikaw ay buuin. Amen.